Kaya magandang umaga sa bawat isa. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sapagkat ngayon ay malaki na tayo sa ating panghuling mensahe sa aklat na ito. Ito yung ating ika-31 mensahe at pangatlo dito sa huling kabanata ng aklat na ito. Tayo po lahat ay tumayo para sa pagbibigay galang sa salita ng Diyos na ating babasahin. Sa mga may baby, huwag na kayo tumayo. Naunawaan kayo ng Panginoon. Sa aklat po ng Hebrews chapter 13, beginning verse 18 to 25. Hebrews chapter 13, 18 to 25. Basahin ko po. Pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. I particularly urge you to pray so that I may be restored to you soon. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, equip you with every good work for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Brothers and sisters, I urge you to bear with my word of exhortation, for in fact I have written you quite briefly. I want you to know that our brother Timothy has been released. If he arrives soon, I will come with him to see you, with all the leaders and all the Lord's people. Those from Italy send you their greetings. Grace be with you all. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makukupo na po kayo. Okay, malamang po ay hindi na ako magbibigay ng summary. Kung kakayanin ay magbibigay na ako mamaya sa ating panghuli. At katulad ng sabi ko, ito na po yung ika-31 mensahe mula sa aklat na ito. Nais ko lang po balikan yung mga naibigay ko sa inyo dito sa dalawang mensahe sa chapter 13. At ang una natin is vital relationship for our survival. Vital relationship for our survival. Nangangahulugan na napakahalaga ng relasyon natin sa iba't ibang aspeto ng ating buhay kung nais din nating maging matagumpay sa ating pananampalataya. Hindi baliwala ang mga bagay na inilagay ng Panginoon sa ating kapaligiran. Malala ko yung kasabihang, no man is an island. Hindi pwedeng mag-isa lang tayo. Say amen. Amen. Yung pangalawa ay sa Hebrews chapter 13, 9 to 17 is the important concluding instruction. Maraming instruction na ipinapagawa sa mga mananampalataya na kung titignan din naman natin, sila ay karapat-dapat na sundin din natin o isagawa natin sa ating kapanahunan. Nakikita natin ang katotohanan, mga kapatid, na kahit itong aklat na ito na para sa mga Hudyong Kristiyano ay akma para sa ating pamumuhay. Yan ang tinatawag na existential purpose ng mga aklat sa Biblia. Ito yung mga kagagawan ng banal na Espiritu. Ang mga sumusulat sa mga aklat na katulad ng mga apostol ay tinatawag na sila yung mga tumutugon sa pangangailangan ng mga Kristiyano sa kapanahunang iyon. Pero ang banal na Espiritu ay gumagawa sa likod nito. Alam niya ang walang hanggang pangangailangan ng kanyang iglesia at ito ay para sa ikabubuti natin. Kaya itong mga mensahe na naibibigay ko sa inyo, mga kapatid, ay talagang napakahalaga nito, especially sa kanilang kalalagayan na makita natin that they were not only persecuted, they were suffering too much because of their faith in Jesus Christ. Ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng mga instruction na yon, yung iba't ibang bagay na kailangan nilang gawin, at yun ay dahil sa kanilang mga dinaranas. Kung babalikan ko po ang mga ilan sa kanila, yung sa verse 9 ay ang babala niya tungkol sa mga maling katuruan. Ang tanong ko ay, yan ba ay tugma para sa atin? Mga kapatid, marahil kung titingnan natin sa ating kapanahunan, ay higit na kailangan nating maging maingat sa mga maling katuruan. At malala niyo yung sabi ng Panginoon na they will come in my name. Hindi sila parang mga kakaiba talaga, kundi nandoon ang paggamit sa pangalan ng Panginoong Kristo
Pakinggan po ninyo ang katotohanan ito at huwag po kayong magatubiling sundin na ang pandaraya ng kaaway ay hindi nangangahulugan na lahat ay mali, lahat ay taliwas sa Biblia. Ang pandaraya ng kaaway ay hinahaluan lamang niya ng mali yung mga katotohanan, hindi niya inaalis lahat yun, kundi ito ay hinahaluan niya o kaya ay binabago niya na para bagang mas higit na kaakit-akit. Yan ang dahilan kaya nakakapandaya ang mga kasangkapan ng diablo sapagkat natural sa mga tao na tatanggapin yung mga madali sa kanila at lalo na higit yung mga kapakipakinabang ng agaran. Ganun ang pandaraya ng kaaway. Sa verses 10 to 14 is instructing them to follow and clinging to Jesus. Na ibig sabihin na anuman ang nangyari, dapat hindi tayo aalis sa Panginoong Kristo. Pero yan ay malawak, mga kapatid, sapagkat dito sa aklat na ito, ipinakita niya yung kahalagahan ng talagang yumakap sa Panginoon in all aspect of the New Covenant essence. Yung katuruan ng New Covenant, lahat yun ay dahil ang Panginoon ang naglagay nito, nagbigay nito at lahat ay siyang gumawa, ay napakahalaga na tayo ay patuloy na yumakap sa katotohanan yan. Sa verses 15 to 16 ay sinabi sa kanila ang patuloy na paglilingkod ng matuwid na may pagsasakripisyo. Patuloy na paglilingkod ng matuwid. Tama ang motibo na may pagsasakripisyo. Yan ang isang bagay na ayaw ng marami. Malala ko yung sabi ni Apostol Pablo na maraming naglilingkod sa Panginoon na ang kanilang hanap ay sariling pakinabang. Kaya maging maingat po tayo. Well, sinabi ko na sa inyo sa mga nakaraang mensahe na kung saan ay kailangan ninyong tumingin doon sa mga bagay na hindi nakikita. Actually, hindi galing sa akin yan, kundi galing kay Apostol Pablo ng ating mga inaasahan na hindi pa sa ngayon. Ngunit sabi ko naman ay hindi naman nagkukulang ang Diyos sa atin sa lahat ng aspeto. Naniniwala po ba kayo ron? Mga kapatid, maraming kapatiran ang nagpapatutuo rito na hindi sila nagkukulang. Ang Diyos natin ay tapat, basta unahin mo lang siya, yun ang kanyang sinabi. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be given to us as well. And then sa verse 17, He is directing them to submit and follow their leaders. Napakahalaga po niyan. Ipinaunawa ko sa inyo sa nakaraan na kailangan ay subukin muna, tingnan natin ang ating mga leader kung sila nga ay sa Diyos. Sapagkat maraming Kristiyano, they follow their leaders blindly. Basta nagugustuhan nila yung kanyang kananalita, yung kanyang pangangaral, yung kanyang style sa buhay. Minsan ay kahit wala na sa salita ng Diyos, yun ang hinahanap ng mga tao. At ang daming mga relihiyon sa mundong ito na ang kanilang mga leader ay parang ginawa na lang na pagpapakabait para pagtakpan ang hindi maayos na pamuhay o hindi pamumuhay isang ayon sa banal na kasulatan. Alam natin ang katotohanan yan. Sa dami ng relihiyon na nakikita natin, iba ang kanilang pursuit, iba ang kanilang hangarin para sa kanilang mga member. Pero dito sa True Bread ay alam niyo na ang pinakahangad ko sa inyo ay mahubog sa wangis ng Panginoon Kristo. Ito ay nabanggit ko sa inyo sa nakaraan, yung sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas 1:28-29 at saka sa Galacia 4:19 na kung saan ang apostol na ito ay nagpapagal-alang-alang sa mga mananampalataya para mahubog sila sa wangis ng Panginoon. Sa ating binasa kanina, nakikita ko na sinasabi ng author doon ay yung concluding final wishes. Concluding final wishes. Ano yung parang hangad niya para sa kanila? Ano yung parang panalangin niya para sa kanila? Yan ang makikita natin dito sa bahaging ito ng ating binasa. Alam niyo mga kapatid, isang bagay na nais kong makita niyo rin dito sa panunulat ng author na ito ay yung consistency ng kanyang pagbibigay na kung titingnan natin ngayon ay nagagamit natin na para maging mensahe sa atin. Just imagine itong chapter 13 na ito ay pinutol ko ng 3 bagay at yan ay makikita natin yung magkakaibang tema at saka yung mensahe para sa atin.
Ano kaya ang nasa mensaheng ito para sa atin sa araw na ito? Kung ito ay tungkol sa kanyang final wishes para sa kanyang mga recipients sa aklat na ito. Ito ba ay tutugon din sa ating pangangailangan, sa ating pananampalataya? At sa bahaging ito ay magbibigay ako sa inyo ng 6 na bagay na hinahangad niya para sa mga mananampalatayang ito at hinahangad ng Banal na Espiritu para sa atin. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sa unang 2 talata natin, sa verses 18 to 19, ay nakita ko yung the author's personal request to his recipient. The author's personal request to his recipient. Ano ito? Basahin ko po muli sa inyo. Sabi niya, pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. I particularly urge you to pray so that I may be restored to you soon. Diyan ay makikita natin ang kahilingan niya na siya ay ipanalangin. Mga kapatid, no man is spiritual enough na hindi niya kailangan ang ibang mananampalataya para sa kahilingan sa Diyos. That's why we must have to be intercessors as well, just like our Lord Jesus Christ. What do I mean by that? Na tayo ay marunong ding manalangin para sa mga kapatiran. Maraming aspeto ang prayer, mga kapatid. I think in the commands of Jesus Christ, ay, kung hindi ako nagkakamali, ay merong 7 utos na nagtuturo sa mga mananampalataya kung ano at paano sila manalangin. But anyway, dito ay makikita natin na ang author ay humihingi pa rin ng prayer. Hindi siya super spiritual para hindi niya na kailangan ng prayer. At yan ay dapat nating makita na bilang mga kabahagi sa Iglesia ng Diyos, ay ipanalangin din natin ang mga kapatiran, lalo na sa ating mga leader. Wala nag-i-amen ha, wala na yata nananalangin para sa akin. Baka sabihin nyo ay super spiritual yan si pastor, matatag yan. No mga kapatid, makikita nyo na 2 beses niya binanggit at hiniling sa mga mananampalatayang ito na kailangan niya ang prayer. And so, kayo rin, kailangan niyo ang prayer. Alam niyo, yun isang bagay na wala namang mawawala sa atin, kundi yung panahon lang ng pananalangin. And we can even do that kapag tayo ay nakatayo, hindi kailangan ikaw ay magmukmok o pumunta sa isang lugar para manalangin. The fact na sinabi ng Biblia, pray without ceasing, is that we can do it, whatever we do, just even in our minds, we can pray to our God. He knows the minds of His people. Because of the indwelling of the Holy Spirit, alam ng Diyos ang ating mga kahilingan sa Kanya. At alam niya yung attitude ng ating mga puso. Amen? Amen. Yan po ang isang bagay na hinihiling niya sa mga mananampalatayang ito. Sinabi ko po rito, a man who relies on the grace of God, even things thought are small matters, he brings them to God. Ano ang ibig sabihin nun? Ang mananampalatayang totoo ay umaasa sa biyaya ng Diyos. Alam natin ang katotohanan ito, na tayo ay nakaasa lamang sa biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. And so that we can access that grace, if we humbly come to the throne of grace, and we humble before the Lord, acknowledging that we cannot do it in our own. Kailangan natin lagi ang tulong ng Panginoon. Ganyan ang pinapakita ng author dito. The writer to the Hebrews considered it important that other prayers for him. We all need and should welcome prayers from others. Sabi niya rito, have a clear conscience and desire to live honorably in every way. Mga kapatid, alam niyo itong author na ito is not just relying on the prayers of the people. He tries to live according to the will of God. Yan ang sinasabi niyo rito. Tingnan niyo yung sinabi niya, we are sure that we have a clear conscience. Alam niyo, kung tayo nananalangin para sa mga tao na hindi nila deserve yung prayer, kahit anong gawin natin, malamang ang gagawin ng Panginoon kapag tayo pinakinggan, ay gagawa siya ng hakbang na paluin yung isang kapatid na ayaw mabuhay ng maayos para sa kanya. Malalim yung nabanggit ko kanina sa aking patutuo, na kailangan paluin ang mga mananampalatayang ito para sila ay maging maayos. Nabanggit ko rin sa nakaraan na hanggat hindi tayo pinapalo ng Panginoon,
ay parang hindi tayo itinuturing na anak at hindi mahalaga kung tayo mabuhay sa ating kagustuhan o sa kagustuhan niya. That's why the Lord, when He saw our prayer, pero yung kapatid na ipinapanalangin natin ay patuloy na nabubuhay na walang katulad ng sinasabi ng author dito, we are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably. Hindi talaga dadakuan ng pagpapala ng Diyos yan. Kailangan ang gagawin ng Diyos dyan ay paluin niya muna. Kailangan bigyan niya ng problema para tumawag sa Diyos. When they learn to humble, doon ay gagawa ang Panginoon. Pero kapag maayos naman ang buhay ng mga mananampalataya, they deserve the blessing of God, they deserve the work of God, ay talagang ang Diyos naman ay gagawa. Siyang Diyos na nakikinig sa panalangin ng kanyang mga anak. And sabi niya, I particularly urge to pray so that I may be restored to you soon. Yun ang hinahanap niya. Nanawa ay makarating ako sa inyo pagdating ng araw. So he was not only satisfied with writing them a letter, he really wanted to see them personally. Yan po ay nagpapakita ng talagang concern ng taong ito sa mga mananampalataya. At dyan ay nakikita talaga ang katauhan ni Apostol Pablo sa pagsusulat sa aklat ng Hebrews, na kung saan ay minsan ay sinasabi niya na talagang burden niya ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, yung mga may problema. Wala akong nakitang sumusulat ng ganoon, kundi si Apostol Pablo. The reason why I concluded na si Pablo nga ang sumulat nitong aklat ng Hebreo. Now, punta tayo dito sa pangalawa, at itong sinabi niya rito sa verse 20 and 21. 20 and 21, sabi niya, Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with every good work, doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Now, makikita naman natin dito sa kanyang sinasabi na hindi lamang siya humihingi ng panalangin sa mga mananampalataya. Siya rin ay nananalangin para sa kanila. So he only not wished them for a blessing, but he prayed for them. Mga kapatid, hindi niyang hiniling sa kanila, kundi siya man ay humihingi sa Diyos para sa mga mananampalatayang ito. Kaya pamagat ko rito, the author's wish for his recipients. The author's wish for his recipients. Anong kahilingan niya? Sabi niya, may the God of peace, and then sa dulo, sabi niya, equip you with every good work for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Yan ay mga pagkilala na without the working of God sa buhay ng mga mananampalataya, ay wala talaga tayong kakayanan. And we need to acknowledge God in everything. And through prayers, mga kapatid, ay naipapakita natin na talagang kinikilala natin ang magagawa ng Diyos. Now, tingnan niyo ang katotohanan ito. Ano ang basis niya sa mga kahilingang ito? Sa verse 20, sabi niya, ipinapakita niya yung foundation ng kanyang kahilingan. May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep. That is the foundation of his prayer. Number one is the God of peace. Ano ibig sabihin nun? Maraming ibig sabihin yan, mga kapatid. But one thing, dahil ito ay tungkol sa mga mananampalataya, makinig kayo rito. We can only have peace with God when we repented because of our faith in His Son. Tagalogin ko. Nagkaroon lang tayo ng kapayapaan sa Diyos nang tayo ay sumampalataya at nagsisi sa ating mga kasalanan. Yung ginawa ng Panginoon, hindi na mababago yun. Para yon sa lahat ng tao. Pero doon sa mga tutugon ng tama, yun ang makakaranas ng kapayapaan sa Diyos. Sabi ko nga, nang ang Panginoon ay pumirito para magkatawang tao, parang itinaas niya ang kanyang bandilang puti. Ano ibig sabihin yon? Siya yung parang sumuko para sa pakinabang natin.
That means, alam niyo, sa digmaan sa mundong ito, pag tinas mo ang iyong bandila, talo ka na. Kaya ko sinabi yon, na ang Panginoon, siya ang unang nagtaas ng bandila. Sumuko siya, isinuko niya ang kanyang pagka-Diyos, siya ay nagkatawang tao, at para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Because without His death, burial, resurrection, hindi magkakaroon ng pagkikipag-ayos ang Diyos sa tao. Kailangan kilalanin natin na ang Diyos ang gumawa para sa ating paglapit sa Kanya. Amen. Amen? Amen. Yung mga gawa natin, tugon lang natin yon dahil kahilingan ng Diyos yon sa atin. Hindi nangangahulugan na wala tayong tugon, pero ang Diyos ang unang gumawa. While we were yet sinners, God sent His Son to die for our sins. Amen. Yan ang ginawa ng Diyos. And so, mga kapatid, kailangan natin kilalanin yon. Paano natin kikilalanin ang ginawa ng Panginoon? Of course, we acknowledge that Christ died for our sins so that we can be reconciled to God. And without repentance, mga kapatid, hindi magkaka-epekto ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya kung titingnan ninyo yung New Covenant way of salvation, nandoon yung faith in Christ, repentance from sin, and water baptism, sapagkat yan ay magkakalakip na tugon ng tao sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ulitin ko na naman na wala tayong maidadagdag sa ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Walang-wala. Pero, ang sinasabi ng Biblia na tugon ng tao para sa kaligtasan natin o kapatawaran natin is to believe in the Lord Jesus Christ, repent from our sins, and go for baptism. Amen. Anong ginawa ko dyan? Ang ginawa ko dyan, mga kapatid, hindi ko pinagkokontra ang mga sinasabi ng Biblia sa iba't ibang lugar. May lugar na sinabi niya, he who believes and is baptized will be saved. Then they repent and be baptized, they will be saved. Yan ay consistent na magkakasama. At kung kukunin mo lang yung isang lugar, katulad halimbawa ng Efeso 1:13, na yung mga tumanggap sa salita ng Diyos o those who believe in the Word of God were saved, aba hindi mo alam na yung mga taga-Ephesus na yon ay ginawa ni Pablo ng paraan sa chapter 19 ng Aklat ng Gawa, at doon ay makikita yung tatlong tugon nila na sila ay sumampalataya kay Kristo, sila ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan, at sila ay nagpabautismo. Amen. So, mga kapatid, ito yung problema ng marami. Sa halip na i-reconcile nila yung mga talata ng Biblia para hindi magkakakontra na para bagang mali-mali ang banal na Espiritu, ang ginagawa ng marami ay kinukuha lang yung tugma sa kanilang kagustuhan, yung madali para sa kanila, yung tanggap ng tao. Maling-mali tayo sa approach sa Biblia sa ganyan. Ang kailangan natin na i-reconcile lahat ng mga ito at huwag natin pagkontra-kontrahin na para bagang ang banal na Espiritu ay mali-mali. Tayo ang mali-mali ang interpretation sa Biblia, kaya nagkakaganon. So ang ginagawa ko, nire-reconcile ko lang lahat, ginagather ko sila, sapagkat imposible ang sasabihin sa isang lugar, repent and be baptized, pagkatapos sasabihin ng isang lugar, ay they believe in Jesus Christ. Anong gusto mo dyan? Gusto mo lang yung believe? Paano yung repent and be baptized? Paano yung believe and baptized? Magkakakontra ba yan? Hindi. Kailangan i-reconcile mo yan. So makikita natin na ang tugon ng tao para sila ay ma-reconcile sa Diyos ay believe, repent, be baptized, at tinanggap sila ng Diyos kapag kay binigay ang kanyang banal na Espiritu. Acts 15:8-9. Yan po ang tama dyan. So, makikita natin na ang prayer ay it's all about reconciliation. Nabanggit pa rito yung ganito, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus Christ. Ano ito? Dalawang bagay ito, mga kapatid. Makinig kayo dito. Medyo malalim itong sasabihin ko sa inyo tungkol dito because he spoke about the covenant, eternal covenant. Now, tingnan nyo ito, mga kapatid. Kung narinig ninyo ako na before the foundation of the world, God had to plan for the eternal salvation of man. Kinausap niya ang anak. Kaya sabi ng Psalm chapter 2 verse 7, today I have become your father. O kaya sa Hebrews 1:5, na doon ay kailangan magkaroon ng anak ang Diyos na siyang darating magkakatawang tao para mamatay para sa ating mga kasalanan.
And yun ay nagkaroon sila ng kasunduan ng anak. At one time, kailangan siyang magkatawang tao. Amen. Hindi ko alam kung yan ang sinasabi niya rito na eternal covenant. But the fact, yung bagay na yon ay walang ginamit na dugo. Kaya nung ibig sabihin nito, yung eternal covenant para sa akin lang ito, wala akong ibang lugar na magkakakitaan nito, kaya hindi ko bibigyan ng saradong conclusion, ay walang iba kundi yung new covenant na ginawa ng Panginoon sapagkat may dugo yun. Ano ibig ko sabihin dyan? Unang-una, yung tipan ng ama at ng anak, hindi kailangan ng dugo doon dahil hindi sila magsisinungaling. Amen. 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 And they will never fail. Amen. Amen. Now, doon sa tipan ng Diyos sa tao, ay ginawa ng Diyos at taong si Kristo, kaya tagapamagitan, kailangan ng kanyang banal na dugo, at yun ang malamang tinutukoy niya rito. And that is the foundation, mga kapatid, for prayers, because without a covenant, hindi ka nakipagtipan sa Diyos, wala kang karapatan sa Diyos, walang obligasyon ang Diyos sa iyo. Mabubuhay ka lang, na aarawan, na uulanan, pero yung pangako na walang hanggan ay hindi para sa iyo. Amen. Amen. Kayo ba'y nakipagtipan na sa Diyos? Kung wala, mga kapatid, kahit nag-a-attend kayo dyan, ibig sabihin nga, di kayo naniniwala, di kayo sumasampalataya. Anong gagawin ko, Pastor? Ang gagawin mo ay, kung ikaw ay sumasampalataya, magsisi ka, magpabautismo ka. Hindi ko kailangan banggitin sa inyo lahat ng mga talata, sapagkat yung bautismo, yun ay pakikipagtipan sa Diyos kung paano ang pagtutuli sa lumang tipan ay tanda ng pakikipagtipan ng mga lahi ni Abraham sa Diyos. Ganon din naman, na lahat ng mga galing kay Kristo, kailangan sila ay babautismuhan, na sila ay kasama sa kamatayan ni Kristo, Romans 6:3 and 4, and then doon sa Colossians 2:11 and 12, yung bautismo ay katumbas ng pagtutuli ng Old Testament. Amen. Ilang kaya nakakakita nun? Amen. Kayo mga kapatid, hindi kayo pastor, pero pagka yan ay hindi nyo nakakalimutan o kaya alam ninyo, pag-aralan ninyo, makikita nyo. Alam nyo, natutuwa ako sapagkat may mga nakakakita sa mga kababaihan dito kasama nila sa grupo na namamangha sila sa kaalaman ninyo. Ayoko sanang sabihin sa inyo. Pero narinig ko na, ay, ang gagaling naman. Huwag lumaki ang ulo nyo. Magpasalamat kayo sa Diyos. Amen. Kaya na ibig sabihin na kung kayo lang ay mag-aaral, napakahalaga niyan sa buhay natin. Sa iba, alam nyo, ang sisipag manguna sa mga gawain, at yan ko kayo binabalaan na baka hanggang puro kaalaman lang kayo. Pagkatapos walang application, mas delikado yun. Bawat kaalaman, karunungan, kaunawaan na nalalaman natin mula sa Diyos ay nangangailangan ito ng aplikasyon sa ating buhay. Without application, kulang ka sa vitamin A. Ano yun? Application. Pag kulang ka sa vitamin A, mahina ang iyong mata, hindi ka nakakakita. Blurred ang tingin mo sa mga kaluluwang napapahamak. But that's true. I mean, application is very important. Amen? Amen. So, yan ay isang bagay na pundasyon ng prayers na ito. There must also be a reason why we pray and why we can pray to the Lord. Amen. Why should we pray? Ano sabi ng 1 John 5:14? We pray according to the will of God. We pray and know those hindrances. Alam nyo, hindi tayo nananangan lang sa ating pakiramdam. A lot of Christians, ganito sila manalangin. Ang kanilang pananalangin, tumingin kayo sa akin. They needed to set up their emotion. Talagang magkakandara pa doon para iset yung kanilang emosyon. Why the Bible tells us, the prayer of a righteous man, what does that mean? The prayer of a righteous man means the prayer of the obedient person. Binanggit ito sa James chapter 5 tungkol kay Elijah. Availeth much. Pinapakinggan ng Diyos. Pag tayo masunurin. Amen.
Marami ngayon, emphasis sa prayer, emphasis ang worship. Alam niyo, dito sa church na ito, emphasis ang obedience. Because sakop na yan ang prayer, sakop na yan ang pagsamba sa Diyos, sakop na lahat yan. Amen. Kapag ka tayo masunurin sa batas ni Kristo. Amen. Eh yung iba nga, pag-aaral lang sa batas ni Kristo, ayaw pa. They abhor. Kaya pag nakikita ko ng ibang pastor, ayun naman si 70 commands, ang dami namang utos niyan kay Lord, 10 lang. Oh my God! May pastor kang ganun, iwanan mo na. 10 lang daw ang utos ng Diyos. 10 yung 10 commandments. Yun ang 10. Pero kung bibilangin mo yan, baka aabot yan ng 700 sa old. Pero yung research ko sa inyo, dahil sinabi ni Pedro, Lord, how many times shall I forgive my brother? 7 or 70 times? Not 70 times, but 70 times 7. Pero kung titignan mo, nag-a-average yung mga batas ni Kristo, mga sinasabi ni Kristo, na umaabot ng mga ganun, 70. Eh dahil sinabi ng Panginoon, 70 times 7, at sabi ng 1 John 3:4, na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan, so ipinalagay ko na merong 70 utos ng Panginoon. However, hindi ko sinasaraduhan yan dyan. Kung meron kayong makita, idagdag nyo kung gusto nyo, pero siguraduhin nyo na may sa buhay nyo. Amen. Ganun kahalaga ang batas ng Panginoon Kristo. Punta tayo dito sa verse 22. Brothers and sisters, I urge you to bear with my word of exhortation, for in fact, I have written you quite briefly, o kaya sa ibang salin ay short letter. Sabihin nga natin, short letter. Sabihin natin, isa pa, short letter. Sino sa inyo nakabasa na ng aklat ng Hebrews? Matandaan nyo na inupuan nyo ito ng minsanan. Wala pa? Bakit? Mahaba? Mukha nga, no? Pero alam mo yung sabi ng sumulat, brief letter. Pero sa salin ng aking Biblia ay short letter. Unang-una mga kapatid, sa panahon na yan, wala namang text eh. Sa panahon na yan, pag nagdala sa iyo ng sulat, kailangan damihan mo na, itodo mo na. Yun, ganun yun. Pero, ito ang katotohanan dyan, mga kapatid. Tinawag itong short letter eh. Sa atin ngayon, pinag-aralan na natin pang 31 message na ito. Short pa rin. Sa mga maumayin sa salita ng Diyos, mahaba yan. Mahaba yan. Alam niyo, sa totoo lang, kaya ako nabasa ng paulit-ulit ang banal na kasulatan dahil hindi ako nauubay. Lagi akong may nakikita na mas magaganda kaysa doon sa mga nakita ko nung una. Pero kung wala kang nakikita, humingi ka sa banal na Espiritu. Maumay ka talaga. Pangalawa, isa pa mga kapatid, pag hindi nyo ginagamit ang inyong natututunan, wala namang dahilan para magbasa kayo ng Biblia. Wala. Pagiging salita lang yan ng bibig. Read your Bible, read your Bible, read your Bible. Eh, para saan? Ba't ka ba magbabasa? Makinig ka na lang sa pastor. Problema mo lang kapag sinungaling yung pastor na nangangaral sa'yo. Ginagamit niya yung kanyang mga natututunan para sa kanyang pakinabang. Yani ka dyan. Dapat tumuklas ka. Huwag tayong gumaya sa isang reliyon na bawal ang magbasa, baka ikaw ay malito. Hindi ito ginawa ng Diyos na panglito. Nalilito dito ang walang espiritu ng Diyos. Pero kung kayo may espiritu ng Diyos, hindi kayo malilito. Tuturuan kayo ng banal na espiritu. Amen. Yan sinabi ng John 14:26, quoted 1 John 2:27. The Holy Spirit is a teacher. And He is a good teacher. He is a kind teacher. A patient teacher. So, kayong mga matatagal na, mag-isip kayo na magamit yung inyong mga natututunan. Otherwise, kahit anong sabihin ko, read your Bible, sapal yan. Ganito yan mga kapatid eh. Bakit? Ang dami binibigay sa akin ng banal na Espiritu. Because I teach Monday, I teach Wednesday, I teach Thursday, I teach on Sunday, and meron pa akong mga ibang pinagtuturuan. Almost every day. Eh, pangit naman kung gagamitin ko sa isang lugar yung hindi naman nila kailangan. Actually, pag ako'y naiimbitahan mag-preach, sasabihin ko, sa tingin mo, sa pastor o sa pastora, sa tingin mo, anong kailangan ng church?
Pagka sinabi niya ganito, okay. Pagka sinabi niya, bahala ka na, pastor, kung anong ibibigay sa'yo ng banal na Espiritu, okay pa rin. Magpipray ako. What do they need? Pero ang ibig ko sabihin dyan, mga kapatid, kaya maraming ibinibigay sa akin si Lord kasi nagagamit eh. Eh kung ikaw, wala ka namang ginagamitan, bibili ka ba ng sabon kung hindi ka naman naliligo? Bibili ka ba ng mga gamit sa pampaligo na hindi ka naman naliligo? Hindi. Kasi ang Diyos nagpo-provide yan sa pangangailangan natin. Amen? Amen. Eh kung bibigyan ka ng Diyos na hindi mo ginagamit, kahit nga pera eh, pag pinibigyan ka ng Panginoon na hindi mo ginagamit sa tama, kahit pera, naku, wala ka sa kalooban ng Diyos. Kaya tignan niyo yung mga corrupt na politician. Saan nila ginagamit ang pera? Pang personal. Bawal nga yun sa mga Kristiyano eh. Alam niyo ba yan? Yun yung sinabi ng Santiago, na kaya kayo hindi pinagkakalooban ng mga kahilingan nyo kasi ginagamit nyo sa inyong mga luho. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Natapos na naman tayo sa isang mission at kahit papano, damang-dama ko yung suporta sa mission na yun. Para sa manang tingin nyo sa akin, pumalakpak naman kayo para sa inyo. Kahit papano, nireport ko na yung aming pinagkagastusan doon. So kasama yung aking sakristan, si Pastor Joseph. Hanggat maaari, ayaw kong gumastos yun dahil binata. Baka may pinaghahandahan. Bahala siya. Tanda na siya. I-edit pa naman niya itong aking message na ito. Well, mga kapatid, dito makikita natin yung kanyang author's plea to his recipients. Pili nyo, short letter, 31 videos, 31 messages. Tingnan nyo, ilang linggo yung 31? Ilang taon ang ilang linggo ang isang taon? 52, 53. Tama ba ako? No? Yan. Ibig sabihin, mga kapatid, kalahating taon na tayo mahigit dito sa aklat ng Sergus. Bakit? Kasi kailangan nating pag-aralan. Hindi ito katulad nung panahon nila na siyempre alam nila yung sitwasyon. Tayo hindi natin alam. Saka ano yung mensahe sa atin ng banal na Espiritu rito? Can you say amen? Amen. Study to show thyself approved unto God, a workman who needed not to be ashamed and correctly handling the word of truth. Meaning, mga kapatid, tayo inuutusan na ng Biblia na mag-aral. Lalo na sa mga katulad ko, I have to study this. Hindi ko ito malalatag sa inyo ng katulad ng ginagawa ko kung hindi ko pag-aaralan. I need to connect them with other passages of the Bible. Kailangan ay makita natin na tama ito at hindi magkakakontra sa ibang lugar ng Biblia. Yun ang ginagawa ko na pag-aaral para sa atin dito at nakikinabang kayo. Punta tayo dito sa susunod natin sa verse 23. The author's information about Timothy. Sabi ng verse 23, I want you to know that our brother Timothy has been released, and if he arrives soon, I will come with him to see you. This was an information about Timothy. Saan galing si Timoteo? Saan galing si Timoteo? Hindi nyo alam? He will be released soon. Saan kaya siya galing? Tulungan. Kulungan! Ha? Ano ang ipinagmamalaki ng mga tunay na alagad ng Panginoon? It's their suffering about the gospel. Ano ang pinagmamalaki sa ating kapanahunan? Uy, may bago siyang iPhone. Pinagpala ka, brother. Praise the Lord. Hallelujah. Bagong iPhone. Magkano yan? Magkano yan? Mahigit 100. 150,000. iPhone pa lang. So, hindi lang yan. Meron pang bagong kotse. Yan ang mga blessing ngayon sa ating kapanahunan. Nakikita nyo? Ano ang mga blessing sa ating ngayong kapanahunan? Sino ang mga anointed na preacher? Yung bagong iPhone, bagong kotse, bagong sasakyan, bagong bahay, bagong business, bagong building, bagong asawa. Oh my God, pag nawa, sigurado na yon, wala na. Yung mga ganon, nakakapandaya. Totoo yan, mga kapatid.
Ang dami kong nakakasamang pastor. Bakit ayaw nila akong pagsalitain? Maalala ko pa yung sinabi ng isang hindi ko naman kilala. Pero palagay ko, tinitignan nila yung mga pagtuturo ko. Ang tanging may dadahilan nila, wala namang malaking church yan. Alam niyo, kung gusto mong malaking church, sana sumama na lang ako doon sa malalaking gawain noon. Pero nakikita ko, itatapon lang ako doon. Malala ko yung kasama kong Amerikano, Art, do you wanna go to America and pastor there? Sabi ko, no. Why? Nagulat siya. Sapagkat kung iba alukin mo na magpastor sa Amerika, anong gagawin niya? Magkanda kumahog na yan. Sabi ko, no. Sabi ko, kung dito sa Pilipinas, kahit papano, sa hirap ay naghahanap pa ng katotohanan ng mga tao, sa Amerika pa kaya? Alam ko yun. Diyan nagmula ang maraming maling ebanghelyo dahil sila naghahanap ng kaluwanan lagi pagdating sa ebanghelyo. Nakukuha niyo mga kapatid? Amen. Ang Diyos ang nagpaparami, bakit ko pipilitin na paramihin alang-alang sa sarili ko? Kasi marami ay yan ang kanilang monumento, yan ang kanilang tropeo, na malaki ang kanilang church, nagiging business tuloy, pinipilit nila na gawan ng paraan sa paraan ng tao. But the church is the church that Christ built. He will build it through the power of the Holy Spirit and through the Word of God. Amen. Yan ang tunay na iglesia ng Panginoon. And they are being molded into the likeness of Christ. Amen. Amen. He added to His church. Siya nagdadagdag, bakit ko pipilitin? Gagamitin ko yung tamang ebanghelyo. Nakakalungkot lang sapagkat sinabi ng Biblia na marami ay hindi na makikinig sa tama, sound doctrine sa mga huling araw na ito. Natama tayo dun eh. Kung sa panahon ng mga apostol, marami, mga kapatid, at gagayahin natin sa paraan ng tao, huwag na. Kaya mas hahanapin ko yung dadalhin sa akin ng banal na espiritu kapag ka nakapakinig mula sa akin ng ebanghelyo. Amen. At kahit papano, meron. Katulad ng sabi ko sa inyo, na meron na tayong nababautismuhan doon sa Cagayan, na 8. Hindi ko sila inoperan ng magpabautismo. I just told them, go for water baptism. Requirements yan ng Panginoon. And they went for water baptism. Imagine ninyo yung pinuntahan namin ngayon. 2 mag-asawa lang. Magkano gagastusin natin doon sa 2 mag-asawa? Kung kumain pa ako sa masasarap na restaurant, kung nag-stay pa ako sa aircon na hotel, bagay malamig doon ngayon. Hindi kailangan mag-aircon. May aircon yung aming tinulugan, pero hindi kami gumamit ng aircon dahil malamig. Masarap ang lamig na hindi aircon. But anyway, mga kapatid, tingnan nyo ang mga katotohanan ito na iba na talaga ang hanap ng tao. Pero inyo, ipinagmahamalaki ni Apostol Pablo ang kanyang paghihirap sa Ebanghelyo. Sa ating kapanahunan, ipinagmamalaki ng marami ang kanilang sariling accomplishment, malaking church, merong building, merong mga kagamitan. Tingnan nyo itong sinabi ni Pablo rito sa 2 Corinthians 11, mga kapatid. Kung meron kayong mga Biblia dyan, sundan po ninyo, 2 Corinthians 11, beginning verse 18. Basahin ko lang po kung meron tayong makukuha, tingnan natin. Sabi niya, since many are boasting in the way the world does, I too will boast. Magmamalaki rin ako sabi ni Pablo. Payagan naman natin. Ano sabi niya? Sabi niya rito, you gladly put up with fools since you are so wise. In fact, you even put up with anyone who enslaves you or exploit you and takes advantage on you or pushes you to himself forward or slaps you in the face. To shame, I admit that we were too weak for that. Ano sinasabi ni Pablo? Maraming ganito mga ngaral. Ano ang kanilang ginagawa? Sabi niya, inaalipin nila kayo. Exploit. Ano yung exploit? Ginakasangkapan nila kayo. Ginagamit nila kayo sa kanilang hangarin. Take advantage of you. Pushes you to himself forward. Slaps you in the face. Sabi ni Pablo, pasensya kayo hindi ko ginagawa yan. And then sabi niya, to my shame, I admit that we are too weak for that. Mahina kami pagdating sa mga ganyan. That's not our way, sabi ni Pablo. 21. What anyone else dares to boast about,
I am speaking as a fool. I also dare to boast about. Are they Jews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they Abraham's descendants? So am I. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk about like this. I am more. I have worked much harder. I have worked much harder. I've been in prison for more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. I spent night and day on the open sea. I have been constantly on the move. I've been in danger from the rivers, in the danger from the bandits, in danger from my own countrymen, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at the sea, and in danger from false brothers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. Mga kapatid, basahin niyo pa yan. Manghihina kayo. Ano ang pinagmamalaki ng totoong lingkod ng Diyos? Ang kanyang sakripisyo sa paglilingkod sa Diyos. Ano yung pinagmamalaki sa ating kapanahunan? Ang kanilang accomplishment. Katulad ng sabi ko, may bagong iPhone, mamahalin, may bagong building, milyonaryo, ang bahay, grabe. Ang Judge Building, pinangangalakal. Alam niyo, maraming gumagawa ng ganyan. Mga kapatid, natural lang yun, ha? Siguro kung tayo man din, kaya lang minsan may mga gumagawa lang talaga ng project para makapanghingi sa iba. Ito yung nakakatakot sa ating kapanahunan. Ang nakakatakot, mga kapatid, sila yung kinikilalang anointed. Sila yung mga kinikilalang anointed. Bakit? Mayaman, magandang manamit, lahat ng kagamitan ay sophisticated, meron silang, oh my God. Eh yung mga naghihirap, hindi ko alam kung puputulin ko ito. Ako hindi ako papayagang magsalita nitong mga kasama rito sa... Bakit? Sasabihin ko nga sino ba sa kanila nakapagsulat ng libro? Meron kaya? Nasabi ko nito sa nakaraan. Meron dyan, sumulat ng libro, kanta-kanta. Taga rito. Lagi na imbitahan kung saan lugar. Alam niyo, sa kanta-kanta, pa-emosyon ka lang dyan Dadaanin lang yan sa emosyon Pasisigawin ka lang dyan, papagurin ka lang dyan. Pagkatapos niyan, kakanta ng malungkot. Ang dami na dyan, nag-iiyakan Pero pag nag-preach ka ng ganito, iiwanan ka. Magsilabasan, magsasaktan. Sasabihin pa, galit ka pag nag-preach ka ng katotohanan. Siyempre, bigyan mo ng emphasis yung katotohanan. Baka sakaling magising. Oh my God. So ayoko na ituloy yung sinasabi ni Pablo, nahihiya ako. Pero hindi ko inaalis ang sarili ko na yun ang higit kong ninanais na gawin kaysa sa marami sa ating kapanahunan. Punta tayo dito sa panghuli. The author's appeal. Greet all your leaders and the Lord's people. Those from Italy send you their greetings. Dito naman ay makikita natin pangatlong banggit niya tungkol sa mga leaders. Mga kapatid, there's nothing wrong with following, submitting to our leaders. Amen? Amen. Alam niyo, gusto ko muna ipatuto sa inyo, may mga kinilala akong mga leader ko, I submitted to them. Pero meron akong mga kinilalang mga leader ko, yung patong-patong ng kamay, patulak-tulak, patungtumbahin ka. Nagsisi ako sa mga ganon. Dami kong ginastos sa mga ganon. Kasama ko yata kayo kaya ka natatawa Ilang beses ako sa Singapore noon. Patutumbahin ka lang. Sabi kasi sa amin, tatanggapin mo lang daw yung anointing. Impartation. Oh my God. Samantala, nung makita ko yung paano maging tunay na anointed, ay nandun sa Hebrews 1:9 ng Panginoon at ibang bagay, meron pa naman iba kaysa dito sa mga gagawasi-wasing ka lang ng jacket, iihipang ka lang sa microphone o kaya itutulak ka ng patumba. Feeling mga anointed at feeling mo rin anointed ka.
pag tumumba ka. Naranasan ko dyan, yung isa, nagkabukol sa likod. Ewan ko kung buhay pa. Dahil sa patong-patumbang yan, hindi yata naagapan ng salong. Yan kasi, hindi na may papalabas yun eh. Ang sasabihin doon, talagang very anointed siya. Di ba? Lumabas yan. Saan sa mga apostol yan? Saan sa sinasabi ng Biblia na lahat ng winawas-iwasan ng jacket, iniihipan sa microphone, ay mga anointed? Ganyan tayo kabaliw sa anointing, pero ayaw natin ang paghihirap na pagsunod. Tungkol sa Panginoon, sabi doon, you have love, righteousness, and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you above your companions. Do you want anointing? Hate wickedness and love righteousness. Mga kapatid, huwag kayong maghanap. Ako minsan, hindi ko rin ako magpapatong ng kamay. Hindi ko nga alam kung yung pinapatungan ko, totoo. Sasabihin mo na lang sa Panginoon, Lord, kung totoo yan. Hindi ka naman madamot sa banal na Espiritu. Sabi mo sa iyong mga salita, na kung kayong mga masasamang ama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, na sino ba ang inyong amang nasa langit na ibibigay ang banal na Espiritu doon sa mga hihingi sa Kanya? Amen. Luke 11:13. Kayo humingi kayo sa Ama. Pag kayo pupunta sa akin, Pastor, ipatong mo sa akin ang iyong kamay. Eh kung nakita ko pa, mali ang ginagawa mo, baka nakaganon yung kamay ko, ipatong sa iyo. Kung ito mabutin mo sa akin, start to break it up. Pero, mas maganda kay Lord. Si Lord ang totoo. Amen? Amen. And alam nyo, meron akong kamakailan, nag-usap tayo doon sa virtual. At mula doon sa araling number 69, tanggapin ang banal na Espiritu, utos number 69 ng Panginoon. Habang nagpa-participate yung mga kapatiran, naglilista ako para makita ko, ano ang palatandaan na ang banal na Espiritu ay nananahan sa isang tao. At nakapaglista ako ng 20 na palatandaan ng pananahan ng banal na Espiritu. Hindi ito yung mga ginagawa sa ating kapanahunan. Ibang-iba yung nasa Biblia. Ganong katindi magdaya ang dyablo. Lahat ng importante, mahalaga sa salita ng Diyos, pinipilipit ng dyablo, lalo na dyan pagdating sa banal na Espiritu. Yung born again pa nga lang eh. Tingnan nyo, ang daming Kristiyano, hindi magkakasundo pagdating sa born again. Sino totoo? Sabi ng Arminian, kami. Sabi ng Calvinist, kami. Yung Calvinist, kami. Hindi mga Calvinist eh. Hindi na Calvinist na. Nakakalmo na sa kanidepensa sa kanilang maling katuruan. Pero naman, kagabi, tungkol sa mga Amerikano, sabi ko kay Sister Melanie, teka nga, makipagtalaktakan ako sa mga Amerikanong ito. Dahil, yun, pinaninindigan, sino ano ang tama, kay Arminian, saka kay Calvinist, sabi ko sa kanila, alam nyo, kayo ay naging estudyante na ng mga hindi mga ngaral, hindi na kayo tagasunod ng mga apostol na tinuruan ng Panginoon ng 3.5 years, na binabaan ng totoo ng banal na Espiritu. At may tinatawag ang Biblia na Apostles' Teaching, Acts 2:42. May mga Amerikano na nagla-like, nag-heart. Pero may isang Amerikano na sabi niya, hindi naman diretsahan na masama ang sinabi niya, pero parang bagang yun ay kung tuturuan ka ng banal na Espiritu. Para bagang ang banal na Espiritu ay hindi na nagtuturo. So ginamitan ko siya ng Romans 8:9, ng John 14:26, ng 1 John 2:27. Bahala na siya kung bubuklatin niya. Pero itong mga Amerikanong ito, nagko-comment na wala man lang talata. Wala, iniwan na nila ang Biblia. Sarili na lang ang talagang itinutulak. At yun ay nakakatakot. Anyway, punta tayo dito sa huling bahagi na sinabi ng author na ito. Huling talata natin, 25. Grace be with you all. Grace be with you all. Yun ang huling salita ng author. Ano yun? The author's blessing to his recipient. Anong blessing niya? God bless you? Hindi. The Lord's grace be with you all. Tingnan niyo mga kapatid, basahin niyo ang Biblia niyo sa lahat ng mga sinulat ng mga apostol. Pag sila ay nag-greet, pag sila ay nagtatapos sa kanilang mga aklat, ano ang kanilang sinasabi? Greetings. The peace and the grace of the Holy Spirit be with you.
Tingnan niyo 1 Corinthians chapter 1 and then 1 Corinthians chapter 16. Parehong nandun yung grace. Greetings and the endings of their letters. Lahat ng sulat ni Pablo, ganun halos. Kahit na mga ibang apostol, grace with you all. The grace of the Lord Jesus Christ be with you all. Ano ibig sabihin nun? Kamakailan ay tinuro ko sa inyo yung Hebrews chapter 4 verse 16 na kung saan iba yung mercy and grace. Minsan ay magkapareho yan. Iisa lang ang tinutukoy. Makinig kayo mga kapatid. The grace is the blessings of the new covenant, meaning hangarin ng sumulat na maisagawa nila ang kanilang natututunan. Maisagawa nila ang kalooban ng Diyos. Kaya ganun sila. Kasi hindi yung nakinig lang sila ng salita ng Diyos na walang kapangyarihan ng Diyos para sila ay makasunod. We need the grace of God to empower us to obey God. We cannot do it in our own supernatural ang mga salita ng Diyos. Say amen. Amen. And so we need the grace of God in everything. Kaya yung grace napakalawak niyan. Kaya may tinatawag na abundant provision of grace and various forms of grace. Sa Romans 5:17, sa 1 Peter 4:10, and sa 1 Peter 5:10, many forms of grace. Kasi para sa lahat ng aspeto yan, wala tayong kakayanan na sundin at gawin ang kalooban ng Diyos maliban sa biyaya ng Diyos. At ito mga kapatid ang masarap. Because the Bible says that the Holy Spirit is the Spirit of grace. Pag nananahan sa atin ang banal na Espiritu, hindi natin na-offend, nasusunod natin ang mga batas ni Kristo, ang salita ng Diyos, they all go together. At ang dulot niyan sa atin, alam niyo kung ano? Eternal inheritance from God. Bakit ako nag-post? Kasi akala nyo blessing sa mundong ito? No? Tingnan nyo ito, mga sinasabi ng author. Talagang mayroon silang suffering, mayroon silang sakripisyo. Winawarningan sila dahil ang biyaya ng Diyos ay kailangan nila. So, tandaan natin sa aklat na ito, mga kapatid, nais ko lang ibigay sa inyo yung pinakabuod para hindi na ako gagawa ng isa pang video. Sa aklat na ito, ay ipinakita ng author na huwag bumalik sa kanilang dating relihiyon itong mga Hudyong ito. Dahil ba sa maalwan doon sa Judaismo, babalik kayo, tignan ninyo kung ano ang ginawa ng Panginoon at ano ang kanyang inihanda para sa inyo. Siya'y dakila sa lahat. Siya'y dakila sa lahat ng mga tagapagsalita sa lumang tipan. Siya'y dakila kaysa kay Moises. Siya'y dakila kaysa sa mga anghel. Siya'y dakila kaysa kay Aaron. Siya'y dakila kaysa kay Joshua. Siya'y dakila kaysa sa mga saserdote doon. Siya'y dakila kaysa sa mga sakripisyo doon. Ikinumpara siya sa mga handog na hayop. Siya'y dakila kaysa sa mga punong saserdote. Lahat ng yan ay elemento ng pakikipagtipan ng Diyos. Sapagkat ang ibig sabihin ng sumulat, manatili kayo sa new covenant ng Diyos. Amen? Sa aklat na ito, ibinigyan sila ng 5 warning. 5 warning na huwag manlamig. 5 warning na huwag umalis sa katotohanan. 5 warning na isabuhay ang kanilang napapakinggan. Warning na sila'y magsipaglago sa kanilang pananampalataya. At warning na huwag maging bigi sa salita ng Diyos. Yan ang aklat ng Hebrews. Magpapasalamat tayo mga kapatid sa kanyang kabutihan, sa dami na ibigay na mensahe ng Panginoon sa atin, napakagandang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Purihin ang ating dakilang Ama. Tumayo tayong lahat. Amen? Mula sa inyong mga bibig, sampahin ninyo ang Panginoon, taos puso mula sa inyong mga puso, sabihin ninyo ang kanyang kabutihan sa Kanya. Purihin ang ating dakilang Ama. Siya ang ating dakilang Diyos. Purihin siya sa lahat ng mga bagay na itinuro niya sa atin mula sa aklat na ito. Nanawa ito'y may tanim sa ating mga puso, maging katatagan natin, maging buhay natin, maging hakbang natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Purihin ang ating dakilang Ama na siyang nagbigay sa atin ng kaalam at kaunawaan sa mga bagay na itinuro sa mga mananampalatayang ito, na karapat dapat din naman nating makunawaan at may sabuhay sa ating kapanahunan.
Aming Ama, purihin ka. Tulungan niyo kami katulad ng aming natutunan na sa pamamagitan lamang ng iyong biyaya namin maisabuhay ang lahat ng ito. Kinikilala namin ang aming mga kahinaan sa laman, subalit ang kapangyarihan sa aming kahinaan ay ikaw. Purihin ka, Ama. Salamat sa iyong tulong sa amin. Salamat sa iyong pagpapala sa amin. O Diyos, tulungan niyo kami na totoo ang aming magiging anointing mula sa iyong banal na Espiritu. Ito ang aming buhay. Salamat, Ama. Salamat, aming Diyos. Salamat sa iyong bugtong na anak at sa iyong banal na Espiritu na nagbibigay ng lahat ng ito sa amin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos na buhay. O, purihin ang ating dakilang Ama. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Blessings po at biyaya ng ating dakilang Diyos sa atin.